nila na may opening na pwedeng makapag-generate ng funds from foreign countries pag ang binitbit mo na issue ay tungkol sa edukasyon ng mga IP. Ang sa amin nga, parang tip of the icebergs lang yung nangyari sa Cebu. Katulad din ng nangyari sa Haran noong 2017. 2017. At ganun din ang posibleng mangyari sa UP Bakwit. Pero ito po ay mga sanga-sanga lang ng mga pangyayari. Meron po itong puno, meron itong pinag-ugatan. Okay. Nagsimula po ito in 2013 kung saan ang Mindanao Commission o Komisyon ng Mindanao ang pinaka-highest na organ ng Communist Party of the Philippines dito sa Mindanao ay nag-decide na maglunsad ng tinatawag na school offensive. Ang konsepto po ng school offensive, nakita kasi nila na may opening na pwedeng makapag-generate ng funds from foreign countries pag ang binitbit mo na issue ay tungkol sa edukasyon ng mga IP. So nakita nila ito na opportunity. Ang ginawa nila, bumuo sila ng plano. Tinawag nila ng school offensive. Pinag-aralan nila sa Mindanao, meron mga IP school doon sa San Luis at sa La Paz na ang nagtayo ay Rural Missionaries of the Philippines. So ito po ang ginawa nilang basihan, yung template o experience ng Rural Missionaries of the Philippines. Ito yung kanilang in-infiltrate at parang pinalaunch ng mga programa na magtayo ng mga iba't ibang eskwelahan. Kung kaya po noong 2013, naitayo yung mga paaralan ng salugpungan sa Region 11. Nagtayo din naman ng mga paaralan na MISPI sa Region 10. Nagtayo din ng paaralan ng TRIPS at Alcadeb sa Region 13. Nagtayo din ng mga paaralan ng CLANS at Paps Tentorio Institute sa Region 12. So buong Mindanao po, meron ding IAPC o Assumption Interfaith Foundation Incorporated na nagtayo ng paaralan doon sa Zamboanga del Sur. Ibig sabihin po, buong Mindanao ito na programa. Ang mukha po ng programa, kukuha sila ng pundo galing sa labas ng bansa. Gagamitin itong pundo para magkaroon ng mga paaralan sa mga teritoryo ng IPs at papag-aralin ang mga IP youth o mga kabataang katutubo sa mga paaralan na ito. Ang mga paaralan po ito merong common na karakter. Boarding school system sila. Ibig sabihin, pag boarding school, doon na nakatira ang mga estudyante. Doon na rin kumakain, doon nag-aaral. So mula sa iba't ibang area, dinadala sila doon sa mga boarding school. 2013 ito nagsimula, ibig sabihin po, lalo na yung mga naunang mga paaralan na naitayo, nandun na sila sa level ng mga high school at senior high school. Para makapagpalaganap din po ng ganito, nagkaroon din sila ng programa under sa MISPI na magkaroon ng mga scholars sa college level para makapag-produce po ng mga teachers tulad ni Chad Buok mula sa UP na naging volunteers. Ang ginawa nila dito sa Mindanao, nagpaaral po sila. Around 300 po na mga IP youth na pinag-aral nila sa isang kolehiyo dito sa Mindanao. Particular sa Tagum, yung Liceo de Davao. So meron na po silang napag-graduate na 108.
na ginagawa nila ngayong teachers sa iba't ibang schools. Kung pansinin niyo po, sa Region 11, ang salugpungan po, nag-apply sila sa DepEd ng 75 schools. Ganun po karami ang mga plano nila na paaralan dahil po sa pan generation mula sa labas ng bansa. Ang objective po nila dito, labas sa makakuha ng pundo mula sa labas ng bansa. Pangalawa, makapag-develop ng kadre ng CPP. Dahil po pag ang unang recruit nila na NPA hindi pwedeng maging kadre, pwede lang pang-armado dahil walang natutunan, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. So ang ginawa nila, pag mag-recruit naman sila sa mga universities, karamihan sa mga estudyante sa galing sa universities ay bumababa dahil nga hindi kaya ang buhay sa kabundukan. So para magkaroon ng resolusyon, ang ginawa nila, mga IP youth na pinaaral sa college at pinapag-aral sa elementary and high school, doon sila kukuha ng mga kadre ng CPP. Na ibig sabihin, nakapag-aral at katutubo. Advantage sa kanila ito dahil hindi na ito bababa pag pinaakyat mo sa bundok. Dahil taga-bundok naman ito nang galing. Dato, maitanong ko lang po, meron po ba kayong impormasyon kung gaano kalaki ang kanilang nakakalap na pondo sa pamamagitan nito, sa galing sa international, mga foreign? Magkano po ba? Nasa magkano po? Kasi naalala ko dati yung mga binabanggit ni Ka Eric dito sa mga telco lang sa ano lang yun sa telco na ang tawag noon, extortion na ginagawang mga billion or kalahating billion ata yung nakukuha nila. Dito po sa mga ganitong modus ng CPP-NPA, magkano po kaya ang pinag-uusapan po natin dito, sir? Ganito na lang. Meron kaming mga documents pero kailangan pa siyang i-validate. Pero ganito, halimbawa, tingnan nyo, ang kalakaran ay 60-40. Ibig sabihin, 40 lang ang actual na na-implement, 60-40 papunta sa armado. Okay. So, yan yung kalakaran pag nakakuha ng foreign funding. Pero wala sila ang tumutulong. Ibig sabihin, dumadaan sa kanilang mga grupo o sa kanilang institusyon. 60% na pupunta sa partido, 40% lang ang na-implement sa program. So, pupunta lang tayo sa program ng Miss Peace Scholars. Hindi ito pagtatayo ng school. Yung Miss Peace Scholar, pag-aaral lang ng 300 na mga IP youth, pinatira sa CTCSM at pinag-aral sa Liceo de Davao sa Tagum City. 300 po sila. Ang nag-graduate ay 108. Doon sa 300, isipin po ninyo, ang bawat isang estudyante nagbabayad ng scholarship ng 12,000 per semester. Ibig sabihin, 24,000 per year. Dahil nakapag-graduate na ng 3 batch, ibig sabihin, times 4, 24,000 times 4 years para makapag-graduate ka. So parang sinasabi natin, bawat ulo ng mga bata, meron silang 100,000 na ginasto. Sa tuition lang yon. Meron ding 7 pesos na meal allowance kasama doon sa kanilang scholarship. Ibig sabihin, 21 pesos times 300 days in a year. So yun yung computation natin. Aabot halimbawa ang gasto nila sa bawat estudyante na part ng specific na program na meron talaga tayong records ng enrollment, meron tayong gagasto sila ng almost 30 million sa program lang po ng Miss Peace Scholarship. Kapag pa-scholar lamang ng almost 300 na mga kabataang IPs para maging guro. So isipin natin, yung buong package na yan, that is 30 million. At ang organization na siyang naging
parang nag-initiate ng ganyan na scholarship program, yung MISP. Ngayon, kung tingnan mo ang MISP, meron siyang office. Ang office niya nasa Barangay Indangan ng Davao City. Meron siyang office at school. Pero wala siyang kakayahan. Saan siya magsusource out? Saan siya kukuha ng pundo ng 30 million? Yung kanyang facility doon, hindi nga aabot ng 1 million yung school niya at yung office. Non-profit organization yung rehistro niya. Paano siya ngayon magpuproduce ng 30 million na pinundo niya for the scholarship? Ang MISP din po, meron siyang sariling schools sa mga area ng San Fernando, Bukidnon. Siguro around 30 schools. Paaralan yun for elementary. So pag magtayo ka ng paaralan, magpatakbo ka ng paaralan, so masasabi natin na you are required, kay meron mang number of students, so you will be required of at least 10 million per school para makapagtayo at makapag-operate. So ganun kalaki ang pera ng MISP. Wala naman siyang kita. So ibig sabihin, ang kita niya talaga ay ang pagpundo niya sa ganitong mga gawain ay manggagaling talaga sa labas. Mm-hmm. So kung meron kang halimbawang 30 school, that is 30 million, meron kang scholarship na ang cost din naman ay 30 million, tuition pa lang yon. Ibig sabihin, ganun kalaki, 60 million. Kasi sinasabi niyo po 60-40. Saan po siya na part yon? Yung mga sinasabing sa tuition, doon sa 60, doon sa 40? Kaya nga, sinasabi natin, part siya ng 40. Okay, sa 40 ibig sabihin, siya. Kung 6 million yung tinatayo na school at saka yung scholarship program, so may 60% na hindi natin alam. Papunta yun sa CPC. Ayan. Yun lang yung ano natin para at least medyo mas malinaw na yung sinasabi nyo mga 30, 60 million or 40 million, part pa lang yun ng 40% na nakukuha na funding out of 100% galing sa foreign. So yung 60 na yun, yun ang napupunta sa armadong grupo, sa operation ng CPP. Yung ganon yung kalakaran. No? Okay. Kaya kahit nga doon sa pagtatayo ng mga school, actually involved ang mga CPP, NPA units sa pagtatayo ng mga school. Ang mga school kasi ay nandoon sa mga gerilyang base o baseng gerilya ng NPA. At ano ang plano nila dito sa mga kabataang ito? Gagawin ba nilang leader ng mga ng organisasyon nila? Mas okay ba sa kanila na IP? Magmula sa IP, mag-i-invest ba sila sa IP or mag-i-invest din sila doon sa mga kilala ding mga universidad like kagaya sa UP or sabay nilang ginagawa yan? Magkasabay po. Kung papansinin niyo po doon sa panawagan ng CPP, ang sabi nila, mag-produce sila ng 1,000 cadres every year. Galing po sa hanay ng mga kabataan. Hindi po nila ito ma-produce doon sa pag-nire-recruit nila sa mga universities. Mas marami po ang marirecruit nila doon sa mga IP schools o lumad schools na kanilang itinayo. Dahil magpapagraduate sila ng maramihan doon. Isang tanong po bago ko ibigay kay partner Pilita. Dito sa IP, napakinabangan nila kasi nakakakuha sila ng international aid or foreign aid. Dito ba sa mga schools tulad ng sa UP or iba pang mga institusyon, malakas din po ba yung hatak sa foreign or kulang? Walang actually, sariling sikap. Yun yung kaya kinasan nila ang pundo sa tinatawag nilang school offensive, pagtatayo ng mga school. Dahil ito yung merong opportunity. Merong ibig sabihin, ito yung may opportunity from the foreign community. Ayan. Dahil nga yung mga European Union, siyempre madali silang makumbinsi pag pinag-usapan right to education ng mga indigenous people. So ang recruitment ng mga estudyante sa mga universidad at kolehiyo, hindi siya opportunity for fund generation. Unlike po dito sa
tinatawag nila na school Okay. offensive Lalo na dito ngayon sa po, Mindanao. dato kasi pinirmahan na ni Pangulong Duterte yung libre na yung tuition. So mas makatitipid yung CPP-NPA ngayon. Partner Pelita. Baka sila gagastos. Opo. Hello, hi. Oh, Ay, ina-absorb ko lahat yung sinabi mo kasi hindi talaga ako familiar, no? Doon sa Mm. mga sinasabi. So, okay, anihin ko ha. So, ang indigenous people nagagamit ng CPP upang makapagpondo sila. Makakuha ng Tama? pondo, makakuha ng Okay. pondo. Mm. Pangalawa, kailangan kayo naisip na nila na dahil kayo rin ang gagamitin, ay magagamit na rin kayo upang maging guro ng IP. Dahil kung Tama. hindi ay wala kayong sapat na kaalaman upang maging kadre. Oo. Okay. Tama yun. Okay. Yung next, kasi ibang CPP. nalilito na ako, CPP at NPA. Nabanggit kanina yung 60% na napupunta sa CPP ay ginagamit, tama ba ako? Ginagamit upang pondohan nila ang NPA. Tanong ko lang yung tungkol sa'yo. So, sabi mo itong tinatawag na school offensive, ano? Itong mga ginagawang strategiya para makakuha ng pondo, lahat yan na paggagamit sa IP, nag-umpisa ng 2013. Opo. Okay. Nung panahon na yon nandun ka na? 2003 po. 2003. Okay, I'm sorry. 2003. So, nung panahon ng 2003, nandun ka na ba? Kailan ka napasok na kadre sa NPA from paggagamit ng CPP sa IP? Actually po, ako po ay nakalabas na ako sa white area. Pero pinag-usapan ito in 2003. Hello po. So, possible 2003 pa ito nag-umpisa. Kailan po nag-umpisa itong ganitong modus po, sir? Yung school offensive 2003 pa siya Na-formulate. pinag-usapan. Na-implement siya in 2013. Mga 2013 na. 10 years din. Oo. So, nung 2013 na ito ay naumpisahan na, active ka na ba? Opo. Active ka na. So, kasi kanina naiisip ko, nung nagbabanggit ka ng detalye, ay parang alam mo yung paano nag-umpisa, paano kumukuha ng pera, pati nga detalye nung accounting parang alam mo. So ngayon, sa pagkakaalam mo, okay, pupunta ako ngayon doon sa issue ng rescue ng Lumad. Opo. Oo. Ganito Sige. po, ang nangyari po mula sa 2015, para mas maparami pa at magkaroon ng malaking issue, sinimulan din nila ang lakbayan. Ito yung pagmamarcha ng mga katutubo mula Mindanao hanggang Metro Manila. Yearly po ito na ginagawa nila mula 2015 hanggang nahinto lang nung magkaroon ng COVID. Kung balikan po ninyo sa mga news, every September o October, may mga nagmamarcha na tribo mula Mindanao hanggang Manila. Ang tawag po nila dito, lakbayan. May naalala ko, I think that was 2014, 15, tama? Ito yung sa US Embassy. Natandaan mo yun, may indigenous peoples, they say lahat nagkita-kita sa harap, tas nagkagulo. Is that part of it, sa pagkakaalam mo? Oo, kasama ito sa school offensive dahil nga, kaya mapapansin ninyo, binibitbit nila yung mga estudyante doon sa lakbayan. Kaya yung last na pagbitbit, noong 2 years ago, ito yung may dumaan sila ng Cebu. Kaya yung grupo na galing sa Haran, sa Davao City, dahil nga may issue na rin sa Haran na ayaw na ng mayor ng Davao at nag-action na rin ang NCIP doon sa Davao tungkol doon sa paglalagay ng mga kabataan doon sa Haran compound sa Davao City. So,
Tinali nila itong mga bata sa lakbayan, pero doon nila ilagak, tinatawag nila, termino nila, sanctuary, doon sa University of San Carlos. Yung iba naman, nandun sa Manila, yung tinatawag natin na UP Backwit School. Ito ba yung ito ba yung natutulog sila sa may UP? Oo, Kasi yung yan dati doon sila nagkaroon ng mga tent, hindi ba? Oo. Yung mga kung saan na iba-ibang parte ng Pilipinas ng mga indigenous people. Oo. So doon sila. Okay. Kasi ma'am, yung programa nila na school offensive, ma'am, nagkaroon ng issue ito doon dito sa Mindanao. Ang unang issue, yung wala silang pre and prior informed consent mula sa mga community kung saan tinatayo yung mga school na dapat dumaan sa proseso ng CIP. Pangalawa, hindi nila na-comply ang mga regulation mula sa DepEd para sa mga paaralan na ito. Kung kaya, pinasara sila ng DepEd at pinasara din ng mga communities dito sa Mindanao. Ang ginawa po nila, yung mga bata na hinakot nila mula sa kanilang mga school at binitbit nila, yung iba, binitbit sa Davao. Dahil marami na yung nabitbit nila sa Davao, binitbit nila sa UP. Dahil dumami na rin yung sa UP, medyo nag-react na rin doon, yung iba naman doon na nila nilagak sa Cebu. Okay. So, ibig sabihin, kapag sila pala ay kumuha ng mga IP ng mga estudyante, hindi uwian. Ang ginagawa nila ay parang doon na titira sa eskwela. Tama? Opo, ma'am. Kaya meron silang panahon para hubugin ito maging isang kadre. Dahil walang guidance ng parents. Yeah. So that explain it kung bakit Mindanao sila galing ay napunta sa Cebu. Malayo sa magulang. Malayo sa kanilang tinitirhan talaga. Ganun Kaya yun. Okay. hindi rin po malayo na yung nasa UP, baka magkaroon din ng issue pag kinuha na ito ng kanilang mga magulang. Sa pagkakaalam nyo, may mga IPs ba dito sa UP? UP Campus, Diliman, na pinasok ng mga CPP-NPA dyan para mag-aral din. Ang tinatawag niyong white area kapag nasa pagde-demonstration, pagrarally sa kalye. Oo, ang ginawa po kasi nila, sir, dito sa mga school sa Mindanao, nag-react na ang mga local government units, pati ang DepEd, dahil nga hindi sila compliant. Pinalipat-lipat lang nila yung mga estudyante. No, hinakot nila yung mga estudyante sa mga tinatawag nila na lumad schools dito sa Mindanao. Dahil hindi ito compliant sa DepEd at yung mga community umaangal na dahil hindi klaro yung kanilang APIC, pagkuha ng APIC process. So nagtatayo lang sila ng mga schools sa mga community. So ang nangyari nung mapasara ito, ayaw nilang mawalan na masira yung nilang programa at mawalan sila ng pondo. Kaya ang ginawa nila, hinakot nila ito upang isabihin sa mga sponsors na ito mga bata tinatakot, kaya dadalhin namin sa mga sanctuaries. Kaya binitbit nila sa Manila, binitbit sa Davao, sa Cebu. At para sabihin din na kailangan pa nila ng dagdag na pondo para ituloy ang pag-aaral nitong ng mga batang ito. Unfortunately, ang mga bata nahiwalay na sa mga magulang sa matagal na panahon. Kaya hinahanap na ngayon ng mga magulang. Dahil ang expectation ng mga magulang, yung paaralan na pag-aaralan nila ay nasa mabuti silang kamay at makapag-graduate. Nagtaka na lang yung mga magulang na yung mga anak pala nila ay nabitbit na sa lakbayan. Nawala na pala dito sa kanilang mga school o dito sa Davao o sa Mindanao. Nandoon na pala sa Cebu at sa UP. Hindi kataka-taka dahil sa malayo ito, talagang bababuyin ito ng kanilang mga magulang.